Yan mga guys, ito yung ating bagong review. Ito yung Giant Anthem 2 29er. Mga guys, 2021 model po yan. Yan, so napakaganda po. Full suspension po siya. Yan po siya yung full sus na XC. Yan, cross country po yan na full suspension. Yan, so iisa-isahin po natin yung specs yan mga guys. Yan, so mga guys, dito tayo sa top niya. Kanyang handle grip ay Giant. Yan, made by Giant. Napakakapit po niya, tsaka napakalambot po mga guys. Yan, dito naman tayo. Dito tayo mag-focus sa kanyang brake set. Ang brake set po niya ay MT410 po. Yan, MT410. Yan, din ang kanyang lever niyan. Yan, makikita nyo mga guys. Aluminum lever po yan. Yan, so, super light po yan mga guys. Yan, dito naman tayo sa kanyang shifter. Makikita mo. 12 speed. Yan po mga guys. Diori po yan. Yan, Shimano Diori po 12 speed. Yan, latest model po yan. Tapos dito naman tayo sa kanyang handlebar. Yan, ang haba po ng kanyang handlebar ay 790 mm po mga guys. Yan, aluminum handlebar po yan. Yan po yung Giant na Contact SL. Yan, so Contact SL po yung series po ng handlebar na yan mga guys. Yan, nakikita niyo po. Yan, dito naman tayo sa kanyang stem. Yan, makikita niyo po. Yan, 50 mm po yan. Yan, aluminum stem po yan. Then, ang kanyang headset ay made by Giant po. Pero wala pong na-indicate kung Giant po yan. Yan mga guys. Nakikita niyo po. Seat bearing po ang gamit niyan. Yan, yung kanyan. Yan, ang kanyang head tube. Yan, 42 and 52 mm po yan. Diameter niyan. Tapered head tube po. Tapered head tube po. Yan, nakikita niyo po yung Giant. Yan, so dito naman tayo sa kanyang saddle. Napakaganda yan. Yan yung authentic na saddle po ng Giant. Yung contact neutral po. Yan, neutral po yan. Yan, napakaganda po yan guys. Yan, napakalambot po. Tapos maganda po yung upo ng seat boom na dito. Po yung Giant contact neutral. Yan, kita niyo po. Yan, so dito naman tayo sa kanyang seat post. Yung seat post niya ay yan, Giant contact. Giant contact SL din po yan. 27.2 lang po. Yan, 27.2 lang po ang seat post niyan. Yan, then ang kanyang seat clamp yan, Allen type po siya, 4mm po yan kabilaan. Yan, medyo bulky po yung seat clamp. So yung mga ibang bumibili niyan dati pa po sa Anthem, pinapalitan nila kagad ng medyo maninipis lang. Tapos may mga kulay po. Yan, then ang kanyang seat tube, makita mo medyo bend. Mataba po sa ilalim. Yan. Kita po, 27.2 lang po yan. Yan mga guys, dito naman tayo sa fork. Yung fork niya is RockShox Recon po. Yan, napakaganda po. Tapered fork po yan. Yan, so may kita mo pag tapered fork, malaki po yung dito sa ilalim mga guys. Yan. Then air shock na po siya. Yan, makikita niyo po air shock. Yan, ito po yung ano ng air niya. Bulb cap.
And dito po yung kanyang compression. Ito tawag speed lockout. So, pagkainan mo siya dito, yan. Compression speed lockout. Yan. So, mga guys, ang stanchion niya, yan. Block stanchion na po. Makikita nyo po, RockShox. True axle po yan. Po yung drop. True axle po. True axle front. Yan mga guys, kung sabi dyan, yung boosted po yung lapat niya. Yan. 120. Yun po yung sukat niya. Yung layo. Yung from dito. Hanggang doon sa kapila po mga guys. Ang travel po dyan is 100 mm lang po ang travel niya. 29er po. Yan. Yan, so ang fork po niyan ay meron po tinatawag na rebound. Yan, pwede po pong gawing mabagal ang load niya. And then, mabilis po. Kung mabilis po yung rebound niya at mabagal, na-adjust niyo po yun mga guys. Ito po yung adjustment niya sa ilalim. Yan, so mga guys, ito naman tayo sa kanyang wheelset. Ang wheelset po niya, yan, nakikita niyo po. Simula tayo sa gulong. Ang gulong po niya ay Maxxis. Yan. Maxxis Recon Race. Yan, nakikita niyo po. Yan, 29 by 2.35. Yan, up to 65 PSI po yan mga guys. Yan. Yan. EXO protection. Yan, naka-TR na po yan. Tubeless ready. So mga guys, for your information po, yan makikita niyo po. Tubeless na po yan. Tubeless na po yung gulong niya. Yan, so pag binili mo yan, may kasama ng sealant na i-install po natin yan sa gulong. Yan, tubeless po yan. Yan, so dito naman tayo sa kanyang rim. Makikita nyo po, 28 holes lang po yan. 28 holes. Napatagod po yung rim, super light po yan. Yan, so makikita mo, XCT rim po. Yan, tubeless ready na rin po yan. Makikita nyo po dito. Yan, tubeless ready na rin po yung kanyang rim. Yan, dito naman tayo sa kanyang rayos or spokes na tinatawag. Yan, makikita nyo, stainless steel na po yan. Max stainless steel. Yan. Dito naman tayo sa kanyang hubs. Ang hubs po niya ay Shimano. Yan, Shimano po yan. Aluminum na po yan. Shimano seed bearing po yan. Yan guys. True axle din po yan. 15mm po yan. Yan. Shimano center lock. Center lock po siya kasi ang kanyang rotor ay center lock po. Yan. Yan, makikita nyo po ang rotor niya ay Shimano. Yan. Shimano. Yan. Racing pad only. SMRT 54. Yan. 180 po yung diameter. 180 po. Yan. So makikita nyo po. Yan. Ito po yung caliper ng MT410. Kita kayo po yung itsura niya. MT410. Bosch mount po siya. Bosch mount po sa Viper. Yan. Yan mga guys. Yung true axle po niyan mga guys ay 15 by 110 mm po. Compatible. Yan. Torque cap po niya. Yan, makikita niyo po yung axle niya. Yan. Yan mga guys. Yan. 15 by 110 mm po yan. Ang kanyang rear shock ay RockShox Deluxe Select Plus. Yan. Devon Air. Yan, makikita niyo po mga guys. Yan, dyan po yun na mayroon pong kung ilang percent po yung kanyang sag. Yan. So, ang sukat po na kanyang stanchion ay 42.5 mm po. Yan mga guys. Up to 325 max PS. Ay po yan mga guys. Ito po yung kanyang lagayan. Air shock po yan. Yan. Ito po yung kanyang valve. Yan. Then, meron din po siyang rebound. Yan mga guys. Wala pong lock to. Rebound lang po talaga siya. So, kung papabagalin mo, kung medyo patagandaan, gusto mong isyo takbo mo, mabagal lang po ang travel niya. Pwede po siyang mabagal, tsaka mabilis. Yan, sa makikita mo. Sige, yan, bagong pangkuneho. Yan, makikita niyo dito.
Paganda po yan. Yan mga guys, ito naman tayo sa kanyang crankset o gear set. Yan, makikita nyo po, napakaganda po yung disenyo niyan mga guys. Yan, tingnan nyo pa. Dito naman tayo sa kanyang crank. Ang kanyang crank ay 1 by 32 teeth lang po yan. 32 teeth narrow wide. Super narrow wide po yan mga guys. So pag titignan mo ito sa kadena, nakalabas po yung teeth niya. Yan. Ang brand po niya ay Praxis Works. Yan. Cadet. Yan. Cadet po. Praxis Works. Aluminum po yan. Yan din ang kanyang chainring ay aluminum din po. Yan. Yan nakalagay po niya. Wave Technology. Yan. US patent. Yan. Yan. Makikita niyo po. Praxis Works po yan mga guys. Yan. So dito naman tayo sa kanyang kadena. Yan. CN6100 po yan. 12 speed po. Yan. Shimano. Bia Japan po. Yan. Makikita niyo yan mga guys. Shimano po ang kanyang chain. Yan. Nandito naman tayo sa kanyang RT. Ang kanyang RT ay Shimano Diore po. Yan. Shimano Diore 12 speed. Yan. Meron po siyang lock dito. Pwede mo i-off. Yan. Pag nagtitrail ka, i-off mo yan para hindi masyadong mapagpag yung kadena. Yan mga guys. Nakikita niyo po dito. Nakalagay 12S. Yan. So 12 speed po yan. Yan. Napakaganda po ang disenyo. Yan. So dito naman tayo sa kanyang cogs or tinatawag na sprocket. Naka microspline na po yan mga guys. Yan. Microspline 1051. Yan. 10 po yung pinaka high speed and 51 po yung pinaka low speed. Yan. So napakalaki po. Yan. Halos nang liit po yung crank sa kanyang cogs. Yan mga guys, dito naman tayo sa kanyang hubs. Yan. Yung kanyang hubs ay yan, FH-MT 410. Yan po yung modelo ng kanyang hubs yan. Microspline po yan mga guys. Yan, center lock din po siya. Yan, yung likod na yung rotor ay 160 mm lang po yan. 160 mm. Tapos yan dito po yung kanyang caliper. Yan, nasa labas po yung kanyang body. So, ganyan po kasi yung pulsos nasa labas po yung caliper. Yan, so mga guys, dito naman tayo sa expectation ng frame yan. Makikita niyo po, ang frame niya ay full suspension. Yan, so makikita niyo po na napaganda po ng disenyo ng kanyang rear triangle. Yan din ang kanyang front triangle. So makikita niyo po, sa mga pulsos po ng Giant, lahat po yan puro nakabend dito. Pero ang anthem lang po ang diretso kasi XC po siya mga guys. Yan tinatawag na XC. Ang anthem model po ng Giant ay cross country. Yan, so makikita rin po ang spike niya. Yan, maninipis din siya. So pwede rin siyang pang trail or hard trail. Pero talagang nakaano sa kanya, naka-indicate sa kanya is for XC lang, cross country po. Yan, so makikita mo ang kanyang Maestro floating 5 wood. Yan. Yan, yung kanyang floating 5 wood. Yan, makikita nyo po. Yan, so medyo compress siya. Mas pinasolid kasi nung una. Mas latest design. Yan. So mga guys, kung gusto mong mag-2x, yan, meron tayong lagayan din dito ng direct mount po, FT. Yan, direct mount high band po yan. Sa taas po kasi. So, pag bibili ka ng FT niya is high band na direct mount. Yan. Yung single, ano po, yung single lang na tornilyo. Kasi may mga direct mount na dalawa po kasi ang tornilyo na ginagamit. Yan, so ang aluminum po na gamit niyan ay triple batted aluminum. Yan, Alux aluminum po yan. Alux aluminum. Yan, so dito mga guys, nakikita mo dito sa kanyang bandang right side, meron po dito. Yan, pwede mo i-internal. So, wala siyang butas eh. So, pagka bibili ka ng para dito, kailangan yung may butas kung maglalagay ka ng FT or para sa dropper seat post na gagamitin mo para dito sa seat post, yung naka-dropper seat post na ano,
Pero mga guys, medyo mahirap pong maghanap ng dropper seat post na 27.2. May mga naging customer din naman ako na 27.2 talagang in-order pa nila sa kaya naka-internal. Ito po yung sa cambio, ito po yung sa brakes. Yan. Yan mga guys, so tapos na po ang ating video sa Giant Anthem 229er. Yan mga guys, tapos na po ang ating pag-review tsaka kung anong specs niya mga guys. So maraming salamat po. Salamat.